Lakas loob ding nagtayo ng sarili niyang construction business. Kumuha ako ng isang truck, umutang ako sa isang financing company, hinughulog-hulugan ko kada buwan. Naghahanap ako ng mga deliveries, nagbebenta ako ng mga sand and gravel. Hanggang may nakilala akong kaibigan, meron akong ipagawa sa'yo. Nagawa ko naman. Hanggang ang batang dating nag-aararo sa bukid at nagbabanat ng buto sa construction site. Isa na ngayong multi-millionaire construction businessman. Kontraktor na ngayon ng malalaking construction project sa Davao City. Big-time supplier na rin ng mga construction equipment. At ang dati palipat-lipat ng bahay na ipatayo na ang kanyang dream house. Kahit may bahay kami doon sa Malalag, may rest house kami doon, umuwi pa din kami dito. Dito kami talaga nagsimula ni Mrs. Malala ko dati, si Mrs. ito nagbibilang ng barya habang kami naggagawa ng ice candy. Nakapagpundar ng mga mamahaling sasakyan. At ongoing pa ang extension sa ipinapaayos niyang rest house. Bilang pasasalamat, si Mar, aktibong miyembro ng kanilang simbahan. Nagsasagawa ng outreach activities para sa mga mahihirap na pamilya sa kanilang lugar. At nito nga lang Huwebes, namigay siya ng bigas sa ilan nilang mga kapitbahay. Ang akong promise, every year na ako ning himuon diri sa ato ang sitio. Daghang kayong salamat sa inyong tanan diri. Ug daghan yun, nangalipay sa among mga silingan. Dagko kayong tabang sa inyo ba? Dili sa sitio. Daghang salamat. At dahil alam niya ang hirap ng pagiging empleyado, binigyan niya ng reward ang kanyang mga staff. Inilibre niya ang mga ito sa isang high-end resort sa Davao. Grabe siya ka-humble sa iyang employees. Mura niya ginatreat as a family. Mabait na boss po siya. Madaling malapitan. Nag-message lang siya sa Facebook at kinento nga niya kung paano ko siya natulungan, lalo sa pagbago ng kanyang financial mindset. Ang una talaga, kailangan wag talaga silang mawalan ng pag-asa. Pangalawa, kailangan talaga nila mag-aral. Mahirap kasi isang bagay pag hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Kailangan maghanap ka rin ng mga coach and mentor na talagang pinapaniwalaan mo. Walang shortcut sa success pero you can cut short your learning curve pag natuto ka sa ibang tao. I am very proud sa husband ko. Hindi ko lubos maisip na magiging ganito na yung sitwasyon namin. Kahit sa panaginip man lang, parang hindi ko siya na-imagine. Kaya very grateful kasi wala talaga akong masabi. Sobra yung pasasalamat ko sa kanya kasi kahit hindi ko sinasabi, alam niya, binibigay niya sobra-sobra pa. Daddy, I love you for your hard work that you make for us. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang hugot sa buhay. Pero nasa atin pa rin ang pagpapasya kung hanggang hugot na lang ba tayo o gagamitin ito bilang pundasyon o inspirasyon para ang ating mga pangarap maabot. Motto ko, I don't believe in destiny. All we have is a choice. Pinaghirapan pinagpaguran, nagsakripisyo. Choice mo yun, hindi destiny.